Okay, short recap. K-map. We use K-map for simplification. Simplification of what? Simplification of what? What? Variables. What? Ano? Parang di yata. No, saan ba natin kadalasan nakikita ang variable? Sa log side. Sa truth table. Kaso ano ba yung sinisimplify natin? Ginagamit natin siya for simplification ng mga expression na meron tayo. Patay, nag-sports fest lang, no? Pero okay lang yan. Last time, ang ginawa natin is, ano yan? 2 variables, tama? 2 and 3 variable, yung pinaka naging involved natin noong nakaraan. Now, ang pag-uusapan natin is 4 variable mapping. So, sabi, in 4 variable mapping, it consists of what? Consists of what? Ano yan? Ano yung nasa board? Wala, nasa board na eh. 16. 16? Imagine, we have 16 cell now. Ilan yan? Ang dami, no? So, actually, single pa nga yan eh. Madali pa yan. Short pa yan. Pero, ewan natin. Tignan natin yung magiging pinaka-output niyan. Now, so it is a map consisting of 16 cells. So, paano yun? Isang malaki ang cells. No? Tignan natin. Ito yung aking K-map. Yan ang tinta. Yan ang buong map. So, 16. Tama ba? 16 siya. So, 16 map ang kailangan natin. Bakit 16 map? Di ba nga, ang part natin is ilang variable? 4. Pinagkakasya natin yung 4 na variable sa loob mismo ng cell. Or doon mismo sa table. Or sa map na meron tayo. Which is, kung nakaraan ang gamit natin sa 3 variables, yung A nasa left side, yung BC nasa upper side. Tama? Ngayon naman, si A at si B ang magkasama, C at si D ang magkasama. So, A, B, C, D. Tong left side part is para kay A at B. Upper side ay para kay C at D. So, para masunod natin to, pa-plot natin yung ating variables, ano yung kinusunod nating code? Gray code. Ano ba yung meron sa gray code? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Tama? Ngayon, ano ang magiging katumbas niya kay variable? 0, 0. A naught and B naught. So, yung A, B natin dito, kapag ka si variable 0, 0 ang kinuha natin, ginawa natin siyang variable 0, 0, magkakaroon tayo ng A naught, B naught, tama? Then 0, 1. A naught, B. Then, we have A, B. And the last one is A naught, B. Gray code yung sinusunod natin sa kanya. Same lang din naman dun sa upper side niyan. Gray code pa rin naman yung kukunin natin. Asan? So, CD naman dito. Tama? C naught, D naught. C naught, D. CD. And then C naught, D. Bakit magkatabi sila ngayon? Ano operation ang ginagawa niyan? Multiplication. So, nandun tayo sa main term na part. Siya lang estudyante ko ngayon eh, no? Ano sa iba? Paano ngayon pag max term? Ano ang plotting? So, ano magiging kalalabasan nito? So, A naught plus B naught. A naught plus B, A plus B, and then A plus B naught. Kapag max term yung usapan natin dyan, ha? So, take note nyo yung part na yan. Baka mamaya magkalituan, mahirap na. So, A naught and B naught. Ngayon, paano natin ngayon madidetermine yung name of rows? Or pang ilang row ang meron sila? Saan? O, paano natin masasabing row 5 pala to, 10 pala to, or something? Yun, sir. Saan?
Sa binary ng ano? Binary of what? Binary Nino. Sa gray code itself. Oh, so plus 5 na sila sa task performance natin. Yung dalawang yan. Take note nyo yan ha. So, kung gray code yung pagbabasihan natin, meron ako ditong 00, 01, or yung katumbas nila, no? Yung magiging equivalent nila. Yan. So, ito yung 00 ko. Si A naught and B naught, 00 yan. A naught B, 01. Tapos, 11, then 10. Same lang dito. 00, 01, 11, and then 10. Yun lang naman yung combination na meron tayo. Next part, paano ngayon papasok yung row? Sabi nyo, binary number. O, anong gagawin ko? Sasamahin natin sila. Kukunin ko si 00 at si 00. Kasi sabi nga naman, A, B, C, D. At saan ba sila nagbi-meet? Saang cell sila nagbi-meet? Dito yung meeting place nila. Kumbaga, no, sa mga nagde-date, may kanya-kanya kayo meeting place. Sa kanila, ito. So, magkakaroon tayong 0000 dito. Binary number yon. Which means, kapag i-transfer natin siya sa decimal, siya ay 0. So, ito ngayon, si row number 0. Next, ABCD lagi yung sinusunod natin. Tama? So, magkakaroon ng 0001. So, 0001. Right? So, sa decimal, ano ito? Row number what? 1. Di ba? Oh, diba ganyan yan? Diba may number akong 1010101. Tama? Ko-convert natin siya into decimal. No, binary ito papuntang decimal. Ano yung gagawin natin? Pinaka-shortcut. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tama? Tapos, kung sino may 1, yan, throwback na tayo ha. Kung sino yung may 1, yun yung i-add ko. So, sa sistema natin dito, ang may 1 ay si 128. Tama? Si 32, si 8, si 4, at si 1. Ngayon, kung ano yung equivalence nila, kung ano yung pinaka-result nila, yun ngayon yung aking magiging decimal. Nagigets? Sure kayo? Sigurado kayo, kung may tanong kayo, ibigay nyo na agad sa akin. Next one. So, magkakaroon tayo ngayon ng 011 or 0011. Ano ngayon to? Row number 3. Ito ay row number 2. Tama? O ngayon, asa na si ano? O, isa-isa. Kailangan ko ng tatlo. 1, 2, 3. Kayo naman bahala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Row numbers lang. Row numbers. O, isa. Sige, bahala na kayo kung saan may sayo. Huwag nyo lang magayin yung lamesa. O, wala na? Dalawa lang sila? Lalagay nyo lang pang ilang row number yan ha. Wala? On. Sige, sa utak mo muna i-compute. Saka may sulat. Yung buong row lang. Pero ngayon, kailangan natin ma-determine. Hindi, lahat ng cell. Galingan nyo yan, ano? Papanood kayo ng mga estudyante ko online. Ayun, live sila ngayon. Live! Kaway-kaway. Titingnan nyo yun logically. Yung na kailangan mag-ano eh. Pag nakita mo yung combination. Ano yung combination? Ikaw. M.
Okay. So ngayon, ayan. Maayos na yan ha. Kitang-kita nyo na yung numbers of row. Saang row sila. Mean term yung gamit natin dyan. So hindi kayo mahihirapan. Take note nyo yan ha. Baka mamaya, bakit importante to? Sa palagay ninyo. Hindi rin. Pwede rin sa breadboard, pero ito yung pinaka ano niyan, use. Kasi may lalabas na tanong. Sana ba? Oh, di ba may tanong dyan lalabas? Sa example. Yan. FAB is equals to product notation. Product notation yung may ganyan. Then, summation naman yung may ganito. No? Sabi, summation of mean term. Mean term yun nandito. So, summation of mean term. Okay? So, summation of mean term, tas may nakalagay sa loob niya, 1. Ano ibig sabihin ngayon ng 1? Yung row niya. Ibig sabihin, dahil summation siya, i-add ko ngayon sila. Mamaya bigay natin yung sample sa kabuuan nito para hindi kayo mahirapan. So ngayon, ito yung purpose ng row. Ngayon, take note nyo si rows. No, para mamaya dire-diretso tayo. Okay? So meron tayong 4 variables and then 16 cells. So ito ngayon yan. Tanong na kagad, wala naman. Question? La. Buhay pa. Okay, next. Okay na tayo dyan sa rows. Proper naming ng rows. Purahin ko ulit ha. Sino yung tatlo? Ayan na. Alam niya, may plus na kayong direct ha. Sir, saan yun? Task performance yun ha? Baka naman sabihin nyo. Madamot ako eh. Sinabi ko na rin na baka by next week may task performance kayo. Actually, si K-mapping, ang dali lang eh, no? Nakakalito lang talaga, pero intindihin nyo na lang siya maigi. No? Kasi, tulad niyan, yung mga absent. Kung gusto nyo, pag-aralan nyo muna siya. Kasi kung hindi mo maintindihan ito ngayon, lalo pa yung una, kailangan nyo nung intindihin mo yung mga basic. Paano natin nararap, paano natin sila nag-group. So, basic niya yun. Now, try natin yung isang given. So, sabi, ano yung una nating question? We have 1 square, 4 literals. Ibig sabihin, to may ma-occupy tayong isang cell sa kanya or isang square. O, sample. Ang kukunin pa lang natin dito, equation. Okay? Take note. Equation yung kinukuha natin. So, for example, naglagay ako dito ng 1. Ano ngayon yung F ko? F is equals to what? A naught B C saka D. So, may plus 5 na rin siya. Okay? So, 1 square, 4 literals, or 4 variables. Tama? Ano ba yung nasa left side niya? A naught B. Ano yung nasa ibabaw niya? C and D. So, meaning, ayun yung function na meron ka. Gets? Sure kayo? Paano natin kinukuha? So, hindi naman mahihirapan. O hindi pa nahihirapan. Hindi pa. Kaya pa. Next, naglagay akong 1 dito. My F is equals to what? A, B naught, C naught, D. O, gano'n lang po kadali. 1 square, 4 literals. Okay? Next, meron tayong tinatawag naman na 2 adjacent square, 3 literals. Ibig sabihin, dalawa yung magkatabi, tapos may tatlo tayong variable na output. Paano nangyari yon? For example, meron akong 1 dito, at may 1 ako dito. Okay? Ngayon, magka-group sila, tama? Kasi magkatabi sila. So ngayon, ano ngayon ang F ko? Pag tinignan natin, kumbaga kanina, di ba, solo-solo yung tinitignan natin.
Ngayon, buo na sila magkasama. Ngayon, ano yung nasa left side niya? A not B. O ano yung nasa upper side? C, D, saka C, not D. Pero sabi nga, postulation theorem, once na meron kayong makita magkapareho dyan, D, saka not D, ano yan? 0 or 1, tama? So meaning, disregarded na yan. So kung makikita ninyo ngayon, meron tayo sa ibabaw niya, nandun yung C, D, saka C, not D. So hindi na natin ngayon sasama si D. Magkakaroon na lang tayo ng C. So ang final answer natin ay F is equals to A not BC. Ganun lang siya. Nagets? Kaya. Kayang-kaya yan. Tanong, mabilis ba? Hindi. Pagka mabilis, nasa YouTube naman tayo. Ganun. Panoorin nyo na lang. Hindi pala nasabi na nakaraan, may mga lecture pala ako sa YouTube. Pabalikan nyo na lang sana. Ha? Meron ako doon. Yung last lecture ko, meron. Panoorin nyo na lang. O, next! Meron akong 1 dito. Meron akong 1 dito. Pwede ba sila mag-group? Hindi pwede. Kasi hindi sila magkatabi, no? Andun sila point to point. So, ang pwede lang yung magkakatabi. No? Sa kaso ngayon dito, pag naglagay ako ng 1, magkatabi ba sila? Magkatabi sila. Pagka itong pinunta natin. No? So, ibig sabihin, ito, ang kagrupo nito, no? Potasyon, no? Papunta siya dito. Gigets? Sure kayo? Nagigets nyo? So, basta as long as na magkatapat sila, tapos nandun sila sa side. Katapat sila, tapos nasa side. Okay? Bawa, maglagay ako ng 1 dito, maglagay ako ng 1 dito, magkagrupo ngayon to. Okay? Kasi magkatapat sila. Kailangan nyo yung ma-remember sa part na yon. So, example, another example pa. Halimbawa, ayan na, meron tayong problem. Binigyan na tayo ng problem. Lalabas sa exam, ganito. Simplify the following Boolean expression using K-map. Or simplify the following function using K-map. Diyan na tayo magkakaproblema, no? Plotting, magkakalituhan na. For example, the problem is F is equals to A not B and then C not D plus AB not C and D. Yan ang given. So, ang given natin ay A not B, C not D plus AB, C not D. O ngayon, ano na ang gagawin natin? Kumbaga sa math din, coordinates. Saan box nagkatagpo itong mga combination na to? Yung mga literals na to, saan sila nagkatagpo? So una, hanapin mo muna si A not at si B. Huwag mong hahanapin lang si A not kasi dalawa yan. Magko-confuse ka. So hanapin mo yung alone na ito. Kaya nga tayo may combination eh. Kasi hindi na tayo pwede magkaroon ulit ng panglima dito na A not B. Kasi uulit na lang. Tama? So A not B. Okay? So asan si A not B? Second row. Anong sunod natin? Si C not and D. Ito naman siya. Tama? So meaning, saan sila nagtagpo? Ito. So multiplication yung nangyari sa loob niya. So mean term yan. 1. Gets? Sure kayo? O same. Kung kabila, saan to? AB. O C not D. Ito naman siya. Saan sila nagkaroon ng pagkakatagpo? Coordinates. Ito. Ito ngayon. Okay? Next. Pag na-plot mo na sila, ang next part natin, groupings. I-groups naman natin sila. So, ito ay magka-group. Okay? Pag na-group natin sila, saka natin ngayon isi-simplify. Kukunin natin yung final answer. Okay? Ano ba yung nasa left side niya? Una lagi left side. Sa left side ng buong grupo na to, pinagsama natin sila, iisa na sila. Ang nasa kabila niya ay A not B saka AB.
Pero kung titignan natin, meron tayong A, tapos inverted A. So ngayon, disregarded na si A. Ang kukunin na lang natin ay si B. So meaning, wala na si A, ito na lang, B. O ano ngayon nasa ibabaw niya? C not D. So meron akong C not C, and D. Meron akong not C and D. So ang final answer ko ay B, not C, D. Ngayon, sir, anong mangyayari dyan? Kung mag-breadboard tayo, for example, kesa ito yung bigay ko sa inyong combination, ito na lang gagamitin nyo. Kasi kung i-drawing nyo yan, di ba? For example, meron akong tatlo. Si AB, si A not. O, si A, halimbawa, nandito. Tapos, i-invert ko pa yan. Tama? Tapos, mumultiply ko ngayon kay B. Tapos, ngayon, i-multiply ko naman siya kay not C. O, paulit-ulit lang, no? Pag-ganon tayo ng pag-ganon. Ibig sabihin, marami kang wire na gagamitin, marami ka ring IC na gagamitin. So, crucial yung part na yon. So, kaysa ganun pa yung gawin mo, ito na lang. Parehas lang naman sila ng output. Nagigets ba? Parehas lang sila ng output. Nagets to, walang tanong. O, for example, baguhin natin. Meron ako addition na yung kinalabasan. Halimbawa, ano naman ito? Max term. Addition yung nasa gitna nila. Max term naman tayo. So, ang plotting naman natin, eto. 0 dito and then 0 nandito. So, of course, magkagrupo yung buo na yan. Ano yung nasa left side nila ngayon? Ganun pa rin. So, mawawala na si A, magkakaroon na ako ng B. O, ano yung nasa ibabaw? C not plus D. So, ano ngayon yung nasa loob nito? So, magkakaroon ako ng F is equals to B plus not C plus D. Max term kasi yung nangyayari. Naka-zero kasi siya. Nagigets? Ano? Okay pa ba tayo? Kaya pa ba? Questions? Wala? Tanong? Walang tanong, sasagot? Kung bakit nyo nalaman, ganon? Wala, maaari naman magtanong. Alam nyo ba? Anong nangyayari? Baka naman nagkakahibangan na. Kaya pa? Okay, so proceed na ako. Oh, baka may tanong kayong dalawa dyan, bubulungan kayo dyan. La. Iya ba kayo? May iya ah. Burahin ko na ulit ah. Next. Meron tayong 4 square, 2 literals. Ano pa ba ang sunod niyan? Marami pa pala. Kapagod pala to. 4 squares, 4 square, 2 literals. Tama? Drawing ko muna para dire-diretso. Ito lang, no? Kailangan nyo lang katakot-takot na yellow paper pag nag-exam. So, magdala na kayo ng papel. Tama ba? Tama ba ako? 00011110. Okay. Ito si side ni A, ito side ni C at ni D. Next.
Meron tayong 4 square, 2 literals. O, magkakaproblema kayo ngayon dito. Lamig. O, ano na, hirap na. Oh, for example, given question, meron ako f, simplify the following function using K-map. Yung mga tanungan. Now, where your function is f is equals to a not b not c not d. Ang ganunan yung tanong dito plus a b not c d plus a not b c not d and a b c not d. Plus po yan, ha? Plus. O, dito lang muna tayong side. Magkalituhan tayo eh. Okay? O, now. Sum 1, paki-plot. O. Plot, paki-plot. Yan. Alam na yung kasunod nito, no? Pag tama siya. O, tuloy mo na lahat. Kaya mo na yan. Maliit na lang naman yan eh. Call a friend. Kaya niya yan. Joke lang. Kulang pa, 4 eh. Ilan niya? 1, 2, 3. Tignan mo maigi. Mali. Wait lang, wait lang. Oo, tama siya. Tama naman, tama. Ako ang maling equation ang binigay. Ay, hindi. Tama. Mali nga. Baliktad. Oo, baliktad. Baliktad. Dito pala yan. Nakikita yan. Ito. Saan yun? Check mo ulit. Kaya mo yan. Simple lang yan eh. Yan. Yan. Ito. Ito? Yan. Yun. Okay. So, AB na. Ito si AB na. Next. Not C, not D. Ito yun. O, coordinate sila. Ito. Sila katagpo. AB. C, not D. Ito yun. Next. AB, C, not D. AB. A not. Sorry. Then B and then C, not D. And then AB, C, and then not D. Next. Plus 5 yun. Groupings naman. Paano ngayon? I-group. Groups. Ano natin siya i-group? Oo, squarean lang. Yun lang. Tagal mo eh. Yun! Oh, alam na. Oh, ngayon yung equation. Isa lang. What is F? Sabi, pwede tayo mag-overlap, di ba? O, ano ngayon yung F natin? Other one. Kulang, kulang. Tama? Yeah. So, tingnan natin yung left side niya. Ay, hindi pa din. Mali pa din. Siya na rin umabol eh, no? Dalawa. Ha? Dalawa.
Ano yung ginagawa mo? Pangalawa ba? Una? Wait lang po. Tuloy ka lang sa Ay, simula. Alam ko na. Oo. Dami nakaabang sa'yo. Sayang yan. Uy, nauna na. Magpa-gentleman ka daw. Wait lang, sir. Kaya mo yan. Mga 5 minutes, kaya ba yan? Kaya yan. Easy lang. Final answer na yan. Ano ba talaga? Nakuhula ka na eh. Hayaan mo siya. Oh. Eh, pambura oh. Magdudumi na yung daliri mo eh. kasi para patay. Wala namang masama. Try ko lang. Hindi ka naman kakainin. Final naman na yan. Final answer. So, the final answer is F is equals to B, not D. Diba? Ano ba yung nasa left side nito? Magka-grupo sila eh. Magka-grupo. Left side. Disregard mo yung A dito eh. Kasi nagkapareho silang A, pero inverted yung isa. Bawal yun. So, B na lang. Nasa ibabaw niya, same lang din. Okay? Kaintindihan pa tayo sa part na to. Pwede ka nang burahin. Another sample. O isang tao na lang siguro sumagot nito. Okay. Question is, simplify the following pa rin naman. We have F is equals to Oh! Sayang plus eh. Sakit. Ako yung may mali, sorry. Ako yung may mali. Ay, kasi sir. Paulo ka. Tama ba? Mali ako ng given. Yan ang dapat pag-given. Alam mo yun, yung nasa utak mo lang na ano mo na siya. Diba? No shy. Hinap nga pala to. Tuloy mo lang. Nalito ako dun. Yan.
Check mo ulit. Kung mo na ituloy yan. Check mo ulit yung equation mo. Given equation, check. Ayun, sa ano? Malinis ah. Yan. Oh, function. Iba naman. Tuloy mo function o iba naman? Oh, sige, iba naman. Function. May plus na siya. Oh, functions. Wala, ako na. O, siya ulit, functions. O, sige, mga ayaw nila eh. Yung pinaka-final answer na lang. Pwede ba yun? Okay. Meron pa other answer? Wala na? So, medyo kinapos lang dito. Bakit? Nakikita ko ina-eye niya eh, no? Magkagrupo sila. Pero 'di ba, sabi ko, group mas malaki, mas marami, mas maganda. May tinusunod tayo, 2, 4, 8, 16, 32, di ba? Tama? So ngayon, mali. So tama naman yung pagkaka-plot niya sa part na to. Mali lang yung pag-group. O yan. Sabi nga, di ba, madali lang yung topic, nakakalito lang talaga. So tama naman. 1 ako dito, 1 ako dito, tama? 1 ako dito, 1 ako dito. Tama? Ngayon, magkadugtong to. Saka to, tama? Tapos ito, kadugtong din niya to. Tama? So, ibig sabihin, pag ganun lang yan. Kasi ang kadugtong nito, ito. Tapos, pag ito, magkadugtong, saan? Andito. O, ito, ano kadugtong nito? Ito, sa kayo nasa baba. So, ano ba kadugtong nito? Ito. Ito. Tama? O, ngayon, ano yung magkakagroup? Lahat silang 4. Magkakagroup sila ngayon. Gets? So, F is equals to what? B naught. Tama? Left side. B naught. O, ano yung nasa upper side nila? Not D. So, B naught, not D. Ma? Nasa upper side nila eh. Gets? Naintindihan naman? Yan yung final answer natin. Mangangarag ka talaga dito din sa ano na to eh. Okay na? Escalera, tanong, wala naman. Oh. Sure ka? O, saang part ka nalito? Groupings. Kasi di ba nung nakaraan, sabi ko, ang groupings natin, pwede tayong yung parang ganito, magkadugtong yung magkatabi, as long as magkaharap sila, tama? So ngayon, sa part ngayon na to, magkaharap naman sila eh. 4 sila, pero kung titignan mo maigi, sa side na to, magkagrupo silang dalawa. Okay? Magkagrupo sila. Pero kung outer box na meron tayo, yung nasa right side niya, kagrupo niya rin naman. Okay? So meaning, pwede ko silang kunin na sa grupo, tapos kunin ko sila as group. Tama?
Pero kung titignan natin, bago natin sila i-grouping, ito, may kagrupo pa sa ilalim. Okay? Kumbaga, di ba ito yung box? Okay? Tapos, halimbawa, dulo-dulo yan. Hirap pa, paano ba analogy? O, halimbawa, ito. Ito yung box mo. Ito yun. Ngayon, pag tiniklop natin yan, pag ganyan, saan napunta yung 1? Di ba? Magkakatabi sila. So, meaning, pwede magkakagrupo ngayon yung 4 na yun. O, ganun yung sample natin. Gets? Paano natin nakuha? Ganun pa rin. Saan ba yung occupy nila na part? Ito. Ano yung nasa left side dito? A, B, not B. Saka A, not B. O ano yung nasa left side dito? Yun din naman. Ano yung nasa ibabaw? Yun pa rin naman. Gets? Sure ka? Sure? Okay. Okay, next. Naka-stress na. Sipin nyo, ang tanong, sabihin na natin halimbawa yung exam na nakaraan. 1 to 5. Puro ganito lang. 1 to 5 lang yun, ha? Tapos puro ganyan. Good luck. Next, F is equals to A not B not C not D. Wag na. Mahaba yung equation. Tignan na lang natin to. Next is meron tayong 8 square. Ano nangyari? Tagal Hanggang 2:30 naman tayo, no? Ang bilis ng oras. Daldal ako ng daldal dito. Yan. So, meron akong 4 adjacent square. Ito yun, yung kanina. Ngayon, meron naman akong 8 square, 1 lateral. Ano yung sinasabi sa 8 square? Ayan, no? 8 square sila, oo. Pero magkakatabi. Yun yung sinasabi dito, 8 square pero magkakatabi. Ibig sabihin, pwede kong kunin to as 1 group. Nasaan ba yung left side niyan? Ito rin, Sabi ko kasi, 2, 4, 8, 16, 32. Mas malaki, mas maganda. Bakit? Mas iikli. So, ang final function natin, ano? F is equals to what? F is equals to not D. Kasi yung left side nila, nag-complement lahat yun. Okay? Nasa upper side, ano nag-complement dito? Si C at si not C. So, nag-complement sila, avoided na yon. Okay? So, final answer, not D. Gets? Paano? Halimbawa, burahin ko na. Madaming possibility sa box na to. At take note, 16 pa lang to. 16. 64 ata. Sipin mo. 64. Oh. So ito, sample. Ilang groups to? 2. Paano? Ito, isa. Asan yung isa? Kukunin ko ba to? Kukunin ko siya? No. Ang kukunin nga lang natin ay 2, 4, 8, 16, 32. Pagka ito, ginroup ko pa kasama nito, 6 na eh. So, pwede nating ito, saka ito. Okay? So, F is equals to what? Yung first group muna natin. Ano yung nasa upper side niya? Complement lahat. Ito. O ano yung nasa left side? AB. Next, i-add natin siya. Bakit addition? Midterm kasi yung nasa loob no? So, max term naman yung external niya. So, ano yung nasa left side nitong magka-group na to?
Ano na lang yung matitira? Ilan? B na. O ano yung nasa ibabaw nila? D. Ha? D. Ito na complement si C. O ngayon, ano pa pwede dito? Wala na. Kasi ang rule ng distributive dapat pareho sila para makuha natin. Tama? Tama ba? Pero kung halimbawa ito, naging B lang yan, pwede kong kunin si B. Eh kaso naging B na siya, yan na yun. Okay? So, nagkakaintindihan ba tayo sa part na yan? Wala na talagang tanong. O, next. Halimbawa, nagkaroon ng 1 lahat. Di ko na buburahin ha. Nagkaroon ng 1. Ano function natin? 1. Mean term. Kung halimbawa 0 lahat. Anong function? 0 naman lahat. So, ganun lang naman siya kadali. Next. Imposible. Siyempre, madali. Next one. Wala. Practice exercise. Oh. F is equals to, yan yung tanong. F is equals to not A, not B, not C, not D, not AB, not C, not D. Kung ano-ano pa. Yung AB natin, not C na to, may missing to. So, meaning, isusupply mo pa. Halimbawa, ang variable na gamit natin, wait lang ha, ilabas ko na rin yung sample, burahin ko muna itong kabuuan, wala muna tayong plotting. Para mas maintindihan. Hindi ko bibigay yung question, yung sagot ha. Halimbawa, may na-encounter kayo, F is equals to A, B, not C, D, plus A, B, C. Pwede ko na ba i-plot to? Di pa. Kasi dapat sa loob ng isang process na to, sa isang ano na to, variable na yon, ilan ba variable natin dito? 4. So meaning, kailangan ko rin maging 4 to. Tama? So ngayon, yan si F ay equals na kay A, B, not C, not D. Or C, D. Eh, ano ba yung kulang dito? D at D not. So, magkakaroon ako ng A, B, C times D plus not D. Kasi kulang ako ng D plus not D. Ngayon, si A, B, C na to, isusupply ko papunta kay D at ibibigay ko kay D not. So, magkakaroon ako ng F is equals to A, B not C, D, which is ito yon. Ngayon, distributive si A, B, C, dinistribute natin kay D. Magkakaroon ako ng plus A, B, C, D. Tapos, plus A, B, C, not D. Saka pa lang tayo ngayon magpa-plot sa box. Okay? So, ganun yung mangyayari. Ngayon, ano sabi dito? F, W, X, Y, Z. Tama? So, summation of mean term. Ibig sabihin, ano ilalagay natin sa box natin? Summation of mean term. Summation of mean term. 1. Parang ganito yon. Summation niya, nasa loob niya 1. Kaso, ina-add natin yung mga 1. Kasi kumbaga, sinasabi diyan, summation of mean term. Yung mean term mo dito, si A, B, C, D. 1 to ngayon, kabuuan, sila yung mga nilalagay mo. Tapos, yung summation, eto ngayon yun. Groupings ngayon. O, ano variable natin dyan? W, X, Y, Z. Tama? So, hindi A, B, C, D gamit nyo ngayon. Okay, gets? Tanong. Wala nang tanong. Sigurado kayo. O, picturean nyo, assignment nyo yan. O, pati yung online, assignment din nila yan. So, matik yan, gagawin nila. Paano malalaman pag yung gagamitin yung Ha? pag mag-class, paano malalaman kung yun yung gagamitin? Ito. Kapag halimbawa nakalagay dyan, summation, plus yun.
Kaso ano yung pa-plus mo? Pa-plus mo si 1. Kasi mean term. Parang ito. Oh, mean term to eh. Ay, shit. Multiplication, ito yung 1. Tapos, yung sinabi dito na summation, ito naman yun, yung nasa labas. Pero pag sinabi, halimbawa, summation of max term. Ibig sabihin, magkakaroon ako ng A, B, A plus B plus C plus D. Okay, tapos magkakagroup sila, tapos isasum ko pa sila. Ganun yung mangyayari doon. Pag max term, ang pinag-uusapan natin sa mean term at sa max term, si variable. Ano yung ginagawa niya sa loob? Ngayon yung summation, tapos yung isa naman, yung parang box na ganyan, product notation ang tawag natin. Ang pinag-uusapan dyan, yung outer nila na process, ano yung gagawin nila. Okay? So, assignment yan. Question pa. Sige, picturean nyo ng picturean. Kaya nyo yan. Sipin nyo, next topic natin. Oh, 32. Oo. Hindi siya dalang sir. Tapos meron pa tayong 64. Last na yan, sir. Last, meron pa tayong don't care. Kaya sabi sa inyo, basta, madadaanan natin yan. So, yan muna ngayon.